built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating Daily Prayer Covenant. At iniimbitahan ko po ang bawat isa na patuloy na suportahan ang iba't ibang ministeryo ng ating simbahan. Muli, sa ating pagpapatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupulit pinasasalamatan ka namin, Panginoon, para sa panibagong araw na inyong ibinigay sa amin. Lord, dalangin ko po na kung nasaan man po naroroon ang bawat isa, nawa po ay ikaw ang patuloy na mangusap sa aming mga puso. Lord, dalangin ko rin po na kung ano man po ang lalabas sa aking bibig, Panginoon, nawa po ay manggaling lamang siya sa iyo, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Lord, pinagpipray ko rin po na ikaw po ang siyang kumatok, Lord, na sa puso ng bawat isa na makakarinig ng iyong mensahe sa umaga na ito, Panginoon. Muli, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap. At humihingi rin kami, Lord, ng kapatawaran sa mga pagkakasala, Panginoon, na amin nagagawa, naiisip at nasasabi, Panginoon. Hayag man ito o lihim sa inyong paningin, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng papulit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong scripture for this morning ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 9. David's plans to build a house for God. After the king was settled in his palace and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent." Nathan replied to the king,
Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." But that night, the word of the Lord came to Nathan, saying, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelled in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of the rulers whom I commanded to be shepherd my people Israel, 'Why have you not built me a house of cedar?' Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut all of your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth." Sa passage po na ating nabasa at napakinggan, ay makikita natin yung desire ni David to establish or build a house or a temple sa ating Panginoon. So, meron po akong tatlong bagay na natutunan dito sa passage po na ito. Una, God's plans are greater than our own plan. Ulitin ko po, God's plans are greater than our own plans. So, David had a good intentions in wanting to build a temple for God. But God had a greater plan in mind. This is to establish an everlasting kingdom through David's lineage. So, sometimes po, our plans, kahit na gaano pa siya ka-meaningful, pero kung hindi siya naka-align doon sa God's perfect will, hindi po siya mangyayari sa buhay natin. Kahit gaano pa kaganda at kaayos yung mga plano natin sa buhay natin, pero kung hindi siya plano ng Lord para sa buhay natin, hindi siya mangyayari or masusunod. Pero naniniwala po ako na yung ibibigay na plano ng Panginoon sa atin, ayun ang mas maganda at mas nakakabuti para sa atin. Pangalawa po, God's promises are sure. Ulitin ko po, God's promises are sure. Kung babalikan po natin yung verse 9, ang sabi po doon, I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. So ito pong sentence na to ang nagpapakita kung paano finulfill ng Lord yung promise niya before kay David. At meron siyang panibagong promise. Sabi po dito, now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth. So, naniniwala po ako na kung may ibibigay sa atin na plano ang ating Panginoon, may kaakibat po yun na pangako na hindi kanya pababayaan at iiwan. Sasamahan kanya doon sa plano na inihanda niya para sa iyo, which is yung good and perfect will ng Lord sa buhay natin. Pangatlo po at panghuli, our role in God's kingdom. Our role in God's kingdom. Like David, may role din po tayo in God's kingdom that involves at nagre-require ng obedience and trust. Yan. Kung si David ay nakinig kay God sa pamamagitan ni Nathan Prophet at tinanggap niya yung plano ni Lord sa buhay niya kahit pa magkaiba kung ano yung niready niya at inihanda niyang plano doon sa plano ng Panginoon. And also, we are called to seek God's will above our own and trust that His plans are always for our best. Minsan kahit po mapapansin natin or may isip natin na, Lord, why does it take so long sa mga prayers po namin or bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon yung mga pinagdadasal namin? Pero tulad nga ng sinabi dito na ang Lord ang nagpaplano at nagpapatupad kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay natin. Pero kailangan natin magtiwala na yung mga plano na yon ng Lord sa buhay natin ay siyang mas maganda at mas nakakabuti para sa atin. Kaya naman po this morning, let us surrender our plans to God with fully and completely trusting sa mga plano niya para sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob para sa bawat isa. Lord, dalangin ko po na ikaw ang siyang patuloy na gumabay at mapatnubay, Panginoon, sa bawat
tao na nakakarinig ng iyong mensahe sa umaga na ito. Dalangin po namin na bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Lord, na handang magtiwala para sa mga plano na ibibigay mo sa amin. Lord, muli, nais naming humingi ng gabay para po sa pagtatapos namin sa umaga na ito. Kung ano man po yung mga gawain, Lord, na kailangan namin tapusin, nawa ibigyan mo kami ng enough na strength, Lord, at gawin mo kaming ligtas na bumalik sa aming mga kanya-kanyang tahanan kung kami man po ay galing sa aming paaralan o trabaho, Panginoon. Panginoon, mahal na mahal ka po namin at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.